Alright. Okay, so ayan na yung ating, login na puwede po kayong mag-login at anytime na meron kayong 30 days to navigate this one. But after the 30 days, puwede naman kayong gumawa din ng account ng sa inyo para makapag-access kayo. Then wala naman siyang payment required. So, feel free. Alright, so ito si Simple Practice 'no, very simple siya from the name itself, Simple Practice, napakasimple talaga ng EHR na 'to. So ito yung calendar portion nila, this is where you will see all of the scheduled patients. So for example, last October 27 may naka-schedule ng 1 PM, okay? And then this is the week view, meron din kayong day view, meron din kayong month view. Okay, but ang mostly ginagamit natin is the week view. Okay, makikita nyo dito meron kayong mga filters and all location. Make sure lahat yan naka-check kasi pag hindi lalabas lahat ng appointment. So check nyo yan lahat. Okay, especially if you have multiple providers. Okay? And then makikita nyo to, meron siyang mga filter. Pwede nyo i-filter kung sino dyan yung new client, sino yung may incomplete document, sino yung hindi na paid by unpaid by insurance, sino yung um, babayaran ni insurance or nakabill kay insurance. Alright? So sa akin, pag ano ko ng copay, ko-collect ako ng copay, lagi akong unpaid by client. Kasi yun, yung copay is and co-insurance, yun yung mga unpaid by client. Okay? And then, dito yung client section wherein you can see the clients. Okay, magkatry tayo mag-add mamaya. Okay, billing portion, dito mag-create ng bill. So, since wala tayong connected na provider and facility, hindi tayo makakapag-submit ng claim. Of course. Okay, insurance, andito yung ating mga insurance payment. Okay, analytics is mostly reports, no? Pag kailangan mo ng mag-export ng reports. Kay activity, ito yung kanilang audit trail. Makikita dito kung sino yung gumawa, sino yung nagbago, etc., etc. And then settings, okay? And then meron din for reminders, okay? Request, ito yung mga appointment requests and marketing. Okay, ganun lang siya kasimple. Hindi siya katulad nung simple practice fusion na ninavigate nyo nung nakarang linggo. Okay, so paano ba tayo mag-schedule ng appointment dito kay Simple Practice? Okay, so ang gagawin lang natin is, of course, pwede tayo mag-add dito or you can click the day ng kanyang appointment. So for example, schedule siya November 1, 10 AM, i-click nyo lang din yung time. And then lalabas siya, individual appointment ba siya or group appointment? 'Di ba? Kasi meron tayong mga group sessions or mga group therapy sessions. Okay? Individual or couple. And then search natin. Okay? Pag wala dito yung patient mo, you can create a new client. Lalabas itong prompt mo. And then just enter in yung kanilang legal first name, legal last name. Is it an adult, minor, or couple? Anong email nila? Okay? This one, gamitin natin yung email ko ha. Okay? And then phone number kung wala, okay lang 'yan, wag mong lagyan. And then kung self-pay pa yung insurance or self-pay ba yung patient or insurance, and then continue. Okay? Ay, hindi siya na-schedule. Okay, nag-create lang siya ng account. Saglit. Okay, and then hindi na ano yung bakit. Hindi na save si Mickey Mouse. Ayan, dyan na si Mickey Mouse. Alright, so try ulit natin ang aking client. Andiyan na siya. Lalabas na si Mickey Mouse. Siya yung ginawan ko ng schedule kanina. Andiyan yung clinician, kung sino yung clinician. Pag multiple yung clinician nyo sa practice, meron niyang drop down para makapili kayo kung sino yung provider. Okay, is it a video office or tag na to, in office, ganyan. And then kung ano yung service. Dito lalabas yung kung ano yung ah, type of service. Kung initial evaluation, consultation, ganyan. So for example, ayan, psychiatric diagnostic evaluation, visit lang, preparation of report lang, andyan yan lahat. Okay, ang usual makikita nyo dyan, 90837, which is your psychotherapy,
90791, which is your psychiatric diagnostic evaluation. 90834, psychotherapy din siya. Okay, makikita niyo yan, yun yung kanyang CPT code. Okay, parang ganito. Mental health CPT codes. Ayan. 90832 for psychotherapy, 30 minutes lang siya. Sa 90834, psychotherapy, 45 minutes. 90837, psychotherapy, 60 minutes. 90846, family or couple psychotherapy without patient present. 90847 and 90853. Pero ang pinaka-common dyan is 90837 and 791, which is your evaluation, diagnostic evaluation. Okay? And then meron niyang corresponding fee per visit. Okay? And meron silang mga contracted rate if participating sila sa mga insurance. Okay? So for example, na-set ko na siya. Mickey Mouse, appointment niya November 1, 10 a.m. Okay? Ayan. So, I have this option, no? Ito yung kanyang intake form. Bali, di ba pag usual practice, yung natutunan, yung inaral natin sa medical VA, ang intakes natin is mostly tayo yung kukuha ng information, may isasend tayong file kay patient, ganyan, and tayo yung magko-follow up. But for simple practice, kaya meron tayong link na ibibigay kasi meron silang client portal access. Okay? So, if for example, isasend ko to, itong mga questionnaires na to sa aking pasyente. Okay, continue to email lang and then ito na ako pwede mag-create ng email and then continue to review. Ito na yung mga consent forms and intake form na isi-send ko kay patient ko and then share and send now. Okay, pag na-send na yon, okay, pwede akong tumingin sa email ko. Okay, ganito yung lalabas. Welcome from GenDummy. GenDummy kasi yung nakalagay dun sa ating simple practice. Okay? Kita nyo? I have the option to sign in. Okay, agree. Submit. Get started. Okay, pwede ako mag-sign dito. Okay, ito yung ating mga consent form. Consent for telehealth consultation. Ibig sabihin, nagko-consent ako na okay lang kaming mag-telehealth consultation. Okay, ito yung consent ko for credit card para kunin nila yung credit card information ko so that if meron na silang kailangan i-collect, co-pay, co-insurance, or any type of payment, okay, pwede nilang i-collect yun from my credit card. Okay, marami-rami to. This one is naman inform for psychotherapy, meaning nagbibigay tayo ng consent or nagbibigay si patient ng consent na magkaroon ng psychotherapy sessions. Okay? And this one, demographics form. Okay? Sila na yung maglalagay ng kanilang mga information and we don't have to ask them. Okay? Which is really helpful. Okay? Like, pwede nila ilagay yung kanilang address, yung birth date nila, relationship status nila, emergency contact nila, phone number, and insurance nila. Okay? And kanilang in front picture of the insurance card and the back picture. And then they can just review it. Ayan, review nila yung information. They can edit it afterwards. And then, ito na yung mga intake questionnaire. Once na na-submit na to or na, na siya, nasagutan na siya lahat, okay, magre-reflect siya dito sa profile ni Mickey Mouse. Okay, so makikita mo sa file, ito na yung mga na-complete natin kanina dito sa intake na to. Kita nyo, completed na siya by Mickey Mouse and not by the practice. Okay ba? 'Di ba? Tapos mag-a-update siya dito. 'Pag naglagay ako ng information, ma-update siya dito. Makikita niyo dito. Okay? So, ang gawin niyo, ang pwede niyong gawin, no, mag-create kayo ng client. Pagdating sa calendar, create kayo ng kahit anong appointment. Okay? Tapos, add niyo yung email niyo para ma-experience niyo kung ano yung pinagdadaanan ng mga pasyente once they sign up. Coach, do some patient ask for assistance mag-file ng intake form? Oo. Pero pag pag mental health kasi,
Since napaka-easy siya gamitin dito sa simple practice, mostly hindi talaga sila nag-a-ask. Mostly, like 97% gano'n. Oo, kasi sila lang makakakita niyan, eh, and then yung mga questions is very easy to answer. So, go almost 1 year kong working with mental health practice, wala pa akong na-encounter na nagpatulong sila with the intake, like paano 'to sagutan, ganyan. Kasi yung, questions mostly is just, basic information, consent, and then, mga intake forms lang, like yung na ano natin kahapon na forms, yung GAD, ayan. Oo, 'di ba sobrang dali. Okay, coach yung mga forms na yun templated na sa Simple Practice or Clinic gumawa niyan in-upload. Meron si Simple Practice kasi meron siyang templated form and then the practice can edit that form. Puwedeng i-edit yung mga forms. But this one is the basic of the basic templates nila. Okay. Puwede pa nilang i-edit yun, like lalagyan nila yung practice name, ganito, ganyan, nilang disclosure or, parang disclaimer, ganyan. Alright? And gano'n lang naman mag-schedule ng appointment. If you want to delete that appointment, okay, delete mo lang dito. Wala siyang option to cancel, eh. Ang ginagawa ng mga provider, dito sila nagagawa. Ito, canceled pala, sorry. Kung nag-no-show, ibig sabihin hindi nagpakita si Mickey Mouse and canceled the appointment, meron namang clinician canceled, meaning hindi si patient yung nag-cancel kundi si provider. Okay, kinancel ni provider, may magre-reflect yun dun sa appointment ni patient sa kanyang portal. Late cancel, 'di ba may mga late cancellation and no-show fee? Ayan, paborito ko 'yan kasi china-charge ko 'yan, eh. Alright? And they have the option to join the video appointment dito na. Ay, dito na mismo yung link. Okay, pipindutin lang 'to ni, patient or and then ni provider and then dito na sila puwedeng magkaroon ng consultation. Ayan, ganyan siya. Allow. Ay, kasi ginagamit ko kaya hindi siya ma-access, eh. Ayan. Telehealth by Simple Practice. Okay, and magvi-video-video yan sila. Then pag nagkakaproblema si patient to, join this link, meron siyang link. Like, I mean to join, 'pag nag-click niya 'tong button, meron namang send reminder and then copy link. Okay, then send mo lang sa kanya. Alright? Gano'n lang siya ka-easy, 'di ba? You don't have to worry about anything else 'cause meron na silang access sa portal and then they can input the information. Okay. Yes, ayun meron. May mga, patient na naiirita sa mga standardized measure. Kaya sa simple practice ginawa niyang very simple, ayun. Okay. Any questions sa appointment? And then, puwede akong mag-message kay Mickey Mouse. Okay? Not via email, not via text, dito na mismo. Okay? Gagawin ko lang diyan, hanapin ko lang si Mickey Mouse, and then puwede akong mag-message sa kanya, ayan. Mare-receive niya 'yan sa kanya, sa ano niya, app. Okay, or, client access portal or client portal. Very convenient. Okay? And then I think puwede ka rin magdalawa dito, eh. Ay hindi, isahan lang. Ba't naman ako nakakadalawa? And then puwede mong din tignan yung mga message ng ibang, team member mo dito rin under message. Like, para makita mo kung meron siyang kausap na iba within your practice, within your team, makikita yung history. Dito nga lang wala kasi wala tayong history. Alright?
Yung invoices naman dito will fall under the billing. Okay? Pag nagkaroon siya ng appointment dyan, appointment number 1, kaya lalabas din yun sa billing and then you can just create an invoice, a statement, a super bill, or a claim. Okay? Katulad ng ating free webinar wherein nag-invoice tayo, nag-create tayo ng invoice. Ganyan lang siya. Create invoice. Since wala tayong invoice, mag-blank lang tayo, ganyan. Tapos lagay mo lang, add line item. Lagay tayo ng, wala kasi tayong product na setup eh. Hindi natin siya malalagay. Client balance, 100. Okay, and then save mo siya. And then add payment. And then ito yung kanyang online card. Kung merong online card, 'di ba? Kasi meron siyang consent to use the credit card. Kung cash ba siya, kung check or external card. And then i-ano mo lang siya. I-add $100 payment. Paid. Nag-paid siya kasi cash. So meaning para ang ni-register niyo Simple Practices nagbayad ng cash. Alright? Madali, ang dali na. Pinaka-easy 'to sa lahat na na-encounter ko, eh. Alright, any question sa Simple Practice? Simple. Minsan ayaw nila mag-sign ng CC consent. Anong gagawin dun? Minsan ang ginagawa kasi parang there's no other card or there's no other way to bill. Ang ginagawa, 'pag may mga ginagawa kasi kakilala gano'n, nagbabayad sila ng cash or check. Pero, ah, very rare din kang maka-encounter ng patient na ayaw mag-consent ng CC. 'Pag walang talagang credit card or CC, hindi na nila sini-seen, gano'n. Pero so far sa akin, hindi pa ako naka-encounter na ayaw ng credit card. Mm. Ayaw kasi ng mga provider na maghahabol. Minsan marami ding mga cases na binigay nga yung credit card, wala namang balance, wala namang laman o kaya nagde-decline, gano'n. Kino-contact nila yung provider, nagse-setup ng payment plan, ganyan. Pero almost lahat meron ng credit card. Okay? O-try niyo na mag-set ng appointment, try niyo. And then lagyan niyo yung mga personal emails niyo para makita niyo yung mga intake forms. Makikita mo sa portal ko merong message. Kita niyo 'to? Then makikita ko yung nag-message sa'kin sa portal, 'di ba? Hindi na kailangan mag-email, hindi na kailangan mag-text. Alright? Any question? Any question, everyone? Bakit wala? Charis. Alright. So we have appointment scheduling best practices, no? Sa mga nakapag-schedule na ng appointment diyan, maning-mani na 'to sa inyo. Sa mga hindi pa, i-discuss natin. Of course, use the standardized process. Ensure na lahat ng team nyo is aware on how you do appointments. Kasi may mga clinic na meron na sila talagang SOPs or clinic protocols when it comes to appointment scheduling.
Okay, siyempre 'di ba marami naman tayong ways on how to schedule, ganyan. Okay, so dapat si clinic meron siyang standardized process na sinusunod when scheduling an appointment. Okay? Naalala mo yung nakwento ko sa inyo na mental health provider? Wala siyang sinabi sa akin standardized process. So may tumawag na patient, gusto niyang mag-schedule within today. So since hindi ako informed kung nagki-take ba siya ng new patient or hindi, siyempre open yung schedule, open yung calendar niya, nag-schedule ako. Okay? 5 minutes before the scheduled appointment, sabi nung provider, "Bakit ka nag-schedule ng new patient?" Kineme-kineme, nagganon siya. I-cancel mo yan 5 minutes before the appointment. Ba, ang hirap. Wala ka namang ini-inform sa akin na hindi ka puwedeng mag-ano dahil tinatamad ka lang, eh, okay. So, dapat meron kayong sinusunod na standardized process to avoid, cancellation. It will make your team look very unorganized, okay. Confirm patient information since meron naman tayo sa simple practice, okay, double check niyo rin yung mga ina-upload na ID, ina-upload na insurance card, minsan kasi mali, yung kanilang name and yung kanilang last name, okay. 'Di ba sa insurance card nagre-reflect naman dun yung kanilang full name, ayun. Double check niyo din doon. Okay? Set realistic time frame. Okay? Allocate sufficient time slot based on the appointment. Okay? Kasi pag new patient or any other na, 'di ba? 'Di ba kanina sa mga mental health CPT code, meron tayong mga specific time. Okay? So make sure allocated natin yung enough time for that kind of code. Okay? Makikita mo kasi yun sa appointment eh, kung ano yung type ng kanyang visit. Ayan. 99213. Okay, itong 99213 set siya for 15 minutes. But let's say nag-iba ako ng code. Add tayo ng service. Ayan, psychotherapy add-on 30 minutes. Let's say $50. Ah, oh, hindi siya nag-adjust. So, kailangan mo siyang i-adjust. Dapat maki-cater mo yung dalawang, type of appointment na yon. Paano po malalaman kung anong code ilalagay? Okay. Minsan 'pag mga first visit ang nilalagay na code is for the initial psychiatric sa diagnostic evaluation which is your 90791. Pero minsan 'pag nag-i-schedule si provider, okay, tinatanong kay patient kung ilang minutes ba, like is it a 15 minute or 30 minute or 45, dun nila ma-check yung kanilang time frame. Yes, magbibigay yan si client ng inyong mga cheat sheet kung paano mo i-schedule. Kasi nung una ako dahil hindi ko din alam, and then sasabihin niya, tinanong mo ba si patient kung anong time, anong type of service, ganyan. Pero usually 'pag mga first visit nagse sila for initial evaluation, psychiatric, diagnostic evaluation. Mm. Siyempre naka-depend pa rin sa chief complaint ni patient natin, 'di ba? Is it for anxiety? Is it for consultation? And we have to make sure as well na kini-cater natin yung gano'ng, type of, service. Kasi minsan yung practice natin is for, psychologist lang, meaning for consultation and counseling lang, iba naman psychiatrist, which is counseling plus medication. Okay, so ang provider ko before pinapatanong niya sa akin is if the patient is looking for, counseling with medication. Okay, 'pag gano'n kasi kailangan ng, another form of license and, dun sa psychiatric siya nagfo-fall under. Pero 'pag mga counseling lang, yun yung mga counseling. Psychologist. Kaya magkaiba kasi yon, yung with medication and without.
Okay? And then offer appointment reminders. Sa simple practice, nagsisend siya ng automatic reminders of the appointment. And prioritize if there are patients that needs to be prioritized, if it's urgent or not. Okay? But for mental health, it's rare that you encounter uh, stat, stat patients or emergency patients. Okay? Utilize your EHR or project management tools. Okay? 'Di ba sa settings natin meron tayong iba't ibang function na pwede nating i i-turn on, okay, to make our lives easier. Okay? I-explore nyo lang siya. Iba-iba siya. Permission, calendar. Okay, ayan. Okay? Monitor, cancellation, and rescheduling. Sa amin, very monitored yung mga yan. It's because we have the fee. Okay, we make sure we charge every day for the copay and co-insurance and as well as the fee. Okay, minimize wait time as much as possible. Favorite ko yan kasi ako yung nagcha-charge niyan, ako nagko-collect niyan. Kasi $100 ang fee sa mga practice na hinahawakan ko if nag-no-show ka or late cancel. Easy $100. Okay? And make sure that you respect privacy and your HIPAA. Always yan. Managing patient inquiries via phone, emails, and chat. Okay? Pag mga new patient yan, since wala pa silang mga um, profile sa ating EHR, email yan sila. Via email yan. Okay? Once they have been sent the link, that's the time when we can contact them sa Simple Practice Portal. Okay, of course, the phone, answer promptly, be courteous and professional. Yung active listening if nagsasabi na sila sa'yo ng concern, kung ano yung kailangan nilang service, di ba? Kailangan ba nila ng gamot? Ito yung mga napagdaanan nila with the past practice, ganyan. Okay? There's a lot of this patient, no? Almost half or less than half is galing na from a prior psychiatrist or prior psychologist pero hindi nami-meet yung kanilang expectations or hindi nati-treat yung kanilang certain mental health illness. So naglilipat-lipat. Okay? Triage urgency, provide clear information especially sa intake, onboarding, ay gaano katagal, okay? And paano makukuha yung medication, ganito ganyan. Okay, you have to explain that kasi every practice is different. Okay, escalate when necessary. This is for your complex cases. Okay, hindi naman natin masosolve lahat ng question, lahat ng queries. Sa akin, pag nagko-collect ako ng payment, tapos pag Friday na, meron pa rin akong mga hindi nako-collect, hindi pa rin parang hindi na kaya ng powers ko, i-escalate ko na siya sa manager para ma-notify nila yung provider and si provider ma-notify si patient. Okay, malulugi tayo niyan. Okay? We can also do email and do chat via dito sa portal. Okay? Timely responses, use templates kung meron kayong template na ginagamit but para mas mapadali yung buhay nyo kasi 'di ba may mga common inquiries naman like what's your hours, paano pumunta sa clinic, ganyan. Or paano mag-join ng Zoom, paano mag-join ng link, okay, paano lahat yan. Yung mga common questions, you can create a template. Kaya yung iba namang mga HR, meron naman silang AI. Yung AI na yung nagre-respond sa mga question. Personalization, professional tone, and HIPAA compliance. So, pag chat naman, real-time interaction. Kasi manonotified ka pag meron nag-chat. Like, katulad nung nakita nyo kanina, di ba may number 1? Let's try again. Manonotify yun sila real-time. Ayan. Nakita niya may number 1. And red na red siya talaga. Clarity, use emojis sparingly, lalo na sa mga ganitong issues is because sometimes they're not open to using emojis. Okay? Automated responses and then escalation to phone or email. Gulat ako sa boses ko. Okay. Hindi mo kayo ganun. Takot ako. Alright.
Okay, handling appointment cancellation and rescheduling. Okay, very easy naman yan. You can just put canceled or you can delete the time and then move them to another time. Ako lang ba nakarinig nun? Merong parang kaka-join lang, tapos naka-open yung mic niya, yung boses ko bumalik sa akin. Nagulat ako. Charot, tinakot ko lang kayo. Try! Halloween na Halloween eh, 'no? Isa lang ako dito na mapapalingon ka tuloy. Okay, so establish a clear cancellation policy. Okay, okay, lalo na 'pag yung practice meron silang mga fees, cancellation fees and late cancel fees. Okay, kasi minsan nagka-tax sila, bakit ako may charge na $100, ganyan. So we have to communicate that. Okay? And include in your intake forms, yung mga pinagsa-sign up nila na ano na forms, you can include that. We have a late notice or cancellation fees. Okay? For cancellations, this one kasi since mayroon silang patient portal, if I try to cancel the appointment, okay, sa end nila makikita din yun na canceled yung appointment nila sa kanilang portal access. Okay, and your automated system for reminders. Okay? Acknowledge the cancellation, whether it's the clinician who canceled or if it's the patient who canceled. Okay, waitlist option, meron tayong mga waitlist option. Ito yung mga, dito natin makikita yan, yung mga request. Okay, or yung mga waitlist, ganyan. Ay lang, discard. Ayan. Waitlist meaning ito yung mga patient na hindi pa natin ina-accept to the schedule and they want to schedule an appointment. Ganon. Minsan kasi yung provider mapili sila kung sino yung ina-approve nila or hindi. Okay? So, dyan yan lalabas. Same with the request. Okay, so di ba sa other HR walang function na ganon. Dito meron. Okay? Rescheduling process, okay, we have some clinics kasi 'no, some mental health practices meron silang mga rescheduling process. So 'pag for example, 3 beses nang nag-cancel or nag-reschedule, hindi na nila tinatanggap, gano'n. O kaya naman ipinapaalam nila sa mga patient na 'pag nag-cancel ka ulit, tawag nito, next week ka na or the week after, gano'n. And then mag-o-open na sila ng cancellation or late cancel fee. No-show fee, ganyan. Okay, offer alternatives and of course we can automate some reminders. Okay, marami pa rin 'yan, nangyayari pa rin 'yan on a real-time basis, mayroong mga nagka-cancel and mga nagno-no-show. Bannable offense, may mga iba 'pag yung sunod-sunod na talaga. Yung gawa ka ng gawa ng appointment ta's late cancel, cancel, gano'n, may mga gano'n. Okay, not unless okay sila na every time na ma-late cancel ta's ma-no-show, ano, magcha-charge ng $100, $'di ba? Pero may mga providers na hindi na nila tinatanggap. Naging habit na gano'n. Sayang kasi yung time, eh, 'di ba? They could have seen other patients. Okay? We have to keep a proactive communication. Again, we can utilize this chat. Okay? 'Pag hindi sila responsive via text, 'pag hindi responsive via email. Okay? Consider fees or limits. Okay? Katulad nung kaninang diniscuss natin. Block appointment slot. Block appointment slot, for example, okay, like lunch break nyo ng 12. Para hindi magkaroon ng schedule ng 12, you can block this time. Okay, like for example, out of office or events. Ganyan. Lagyan natin 12 to 1. 1 PM pala. Sorry na. Certain can be prior to her. Anong oras na? Bakit naman kasi 27? 29. And time must be after the time. After naman na.
PM. Hmm, ano naman, ah? Bakit siya nagkaganyan? 12 PM to 1. Basta yon, ayaw niya. Okay, meaning magba-block siya ng time dito. Okay, magi-gray out 'to and you cannot schedule patient during those time. Okay, like for example, lunch break, ganyan. Like for lunch break. Okay, and then recurring, pwede mo siyang gamitin Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday. So, wala kayong office ng Saturday, Sunday, ganyan. Ganyan siya, lalabas. And you cannot schedule. Okay, that's your block time. Okay, fill the gaps. If kaya pang i-fill the gaps, for example, your clinics is open from 8 to 5, tapos walang masyadong appointment, as much as possible, yung may mga leads yan eh, may mga nagkatanong-tanong sa email, ganyan, pwede nyo silang i-follow up to see if they want an appointment. Okay, keep patient records updated. Okay, make sure you update the simple practice. Meron naman yan sa loob ng inyong patient, meron kayong notes. Okay, like for example, 10/29 canceled, or like card declined, ganon. You can utilize these notes. Sorry, mali dito. Add administrative notes and then save it para malagay siya dito sa taas. Alright? Ayan, may nag-block ng time. Kaya mo yan? Ayan, ganyan siya. Alright? Providing telehealth support and sending links for virtual sessions. Okay, katulad ng 'di ba kanina, 'pag nag-schedule tayo ng appointment, 'di ba? 'Pag view natin yung patient na 'yon, meron siyang video link. Okay, kung hindi 'to gumana, we can use this share link, copy link, and then send natin kay patient. Ito na yung kanyang link to join the session. Okay, very easy yung kanyang troubleshooting. Okay? But again, we have to make sure we have the email nung patient. Kasi pag wala yun, hindi natin masasend yung link. Hindi nila marireceive yung invite link. Okay? Pag telehealth yan, okay, always remember you should have the email of the patient. Okay? We can send that link via email, via text. Okay? And via the portal. You can also send it here. Ayan. Ganyan. And then, marireceive nyo na yon. Ganyan. Like, sabi mo, "Hi, you can join this link." MMs. You can join this link. Ayan. And then, on their end, makikita nila yung message and then the link to join. Link to apply tuloy. Alright? Of course, HIPAA compliant pa rin. Meron pa rin tayong SMS options. Okay, mga appointment or pre-appointment instruction, paano ka magjo-join, anong kailangan mong fill upan, ano yung kailangan mong tapusin na form. Okay, test mo yung platform, try mo kung gumagana ba talaga kasi minsan nagsasabi sila like hindi gumagana yung link. Okay, pero pag tinay mo, tinest mo, gumagana naman. Okay? And just be always present kapag need nila ng help. Kasi may mga nagre-reach out dyan, tatawag yan, "I cannot join the link." Ganun. Most problem naman na may-encounter nyo is hindi sila maka-join nung link. Okay, kiklik nyo lang yon, okay? Or advise them to use another browser or clear cookies, clear cache. Okay, yun lang naman yung mga common na nai-encounter. Alright? Okay, your HIPAA
and privacy considerations, and then your contingency plan if in case magkaroon ng internet connectivity issues, okay, mga problem sa computer, ganyan, you have to have a contingency plan. Okay? Or worst case scenario, maka-cancel yung appointment and we cannot do anything about it. Okay, may mga ganong nangyayari. Not often, ang pinaka-often is, cancellation, no-show. Ayan. Okay? Appointment reminders, pwede mo siyang email. But again, simple practice, okay, sends an automatic email. Parang si Practice Fusion lang din yan, nagkisend niya ng automatic email reminder for the appointment. But in case it doesn't, okay, pwede nyo gamitin yung ganitong template, okay? Or give them just a simple message. Minsan kasi tinatamad din tayong mga VA na mag-fill up ng ganito, eh. So, ginagawa natin ano lang, yung generic na message. "Hi, this is you have an upcoming appointment in 30 minutes." Yung mga ganyan, may mga generic email. Tapos pini-paste-paste niyo lang, copy paste paste kasi tamad na tamad tayong mag-edit. Yes, ginagamit pa rin 'yun. And then, 'wag kayong matakot sa gano'n. Kung okey lang sa provider niyo, sa client niyo, okey lang 'yun. 'Pag gusto niyo medyo sosyal-sosyal, ganyan, yung mga bonggang-bongga talaga, ganito yung gamitin niyong email. Okay, but the generic one works as well. Okay, as long as we remind them of their appointment. Wala namang kaso yun, 'di ba? Okay, minsan tinatawagan din natin, okay, and sine-send na natin ang message. Very active naman sila sa phone, okay, and email. Sa'tin tayo kasi hindi tayo active sa email, eh, tayong mga Pinoy, eh. More on text-text tayo, eh. Sa kanila mas active sila sa email. Ayan, gano'n lang. Like patient name, reminder ng doctors ng ang appointment, okay? Yung iba gusto din ng generic one kasi HIPAA, 'no, na kahit ma-send sa wrong patient wala silang mavi-violate na HIPAA. Okay, play safe. Sa akin, do'n ako sa general. Play safe din tayo. Kasi siyempre 'pag nasaan natin yung wrong information like the patient name, violation of HIPAA na kaagad 'yan, eh. Okay, paano pa 'pag nag-send natin yung telehealth na link, 'di ba? 'Di pa naman nangyayari sa'kin 'yan, thankfully. Kasi yung practice ko nga is sobrang higpit sa HIPAA na 'pag nalaman nila na gano'n nakapag-send ka ng patient name sa mali, ite-terminate ka kaagad, gano'n sila ka-strict. Kaya ako nasanay ako na magche-check ako like triple checking ng email bago ko siya ise-send. Okay? And we have the phone call. Okay, very simple phone call lang just to remind them of their upcoming appointment. If hindi talaga, di naman to every time ha. Like for example, you have 50 patients dyan. Hindi naman lahat yung tatawagan nyo. Yung hindi lang nag-confirm. Okay? Yung mga hindi kayo sure if ta-attend or hindi. Sa ano kasi sa Practice Fusion, merong option na confirmed. Dito kasi wala eh. Like patient confirmed, parang ganon. Wala kasi dito eh. Sa Practice Fusion 'di ba makikita niyo sa appointments meron dun na ano if nag-confirm si patient or not, and then that's the time 'pag nakita niyo hindi nag-confirm, that's the time na ano, na puwede mo na siyang i-email, puwede mo na siyang tawagan, ganyan. Alam ko kasi dito wala, eh. Mm. Ah. Nire-remind po ba si patient sa cancellation fee 'pag may cancel? Oo, 'pag ano, dalawang sunod, ganyan. Pero, ang pinaka like time wherein they will let the patient or inform the patient is before they create an appointment. Like for example, you are now scheduled on Friday at 10 a.m. Make sure to arrive or make sure to join the link 10 to 15 minutes early. And we do wanted to let you know that in case you canceled your appointment late, or you did not attend, you were not able to attend without notifying us prior, we do have a cancellation fee or a no-show fee of $50. Ganun.
Dun lang. Hindi naman every time na magka-cancel magse-send kayo ng cancellation fee, ganyan. Yung iba, 'pag na-remind na sila the first time, i-ano na nila yun, i-cha-charge na lang ng icha-charge ng icha-charge sa credit card. Hmm. And then nasa ano rin yun, nasa intake questionnaire and then gano'n. Pero the first first time talaga, like first appointment, dun siya sinasabi. Majority of clinics gano'n, like first appointment kung merong cancellation fees or no-show fee dun na sinasabi. Alright, okay. Sa akin dati, I'm using, Practice Fusion. Nakikita ko dun kung sino yung nag-confirm or hindi. And then tinatawagan ko talaga kasi pinapatawagan talaga sa akin na, "Oh, dito nag-confirm, tawagan mo na." Tawagan ko talaga, sabihin ko lang, "Hi, this is Jen from blah 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 clinic. I'm just calling to remind you of your upcoming appointment with Doctor Kineme. Are you still planning to attend or gano'n." Sabi niya, "Yes." Okay, and then iko-confirm ko na lang. Tamad 'yun, eh. Tamad yung ibang mga pasyente tamad mag-confirm for the tawag tuloy ako. Kaya gano'n lang. Sabihin naman nila yes or no, "Oh, no, I'm not able, kineme, kineme." Do you move appointments, coach, para mapuno yung day or week? Depende kung puwede. Kasi ang ginagawa, for example, let's say maraming appointment dito, like lagyan natin 1, lagyan natin dito. Hindi na siya namo okey. So, for example, ganyan, yung ano, yung schedule for this week, nakita ko meron pang open ng 11. Ang gagawin ko, ta-try ko 'tong kontakin. Si Rosalie. If available siya ng 11 AM, para dito ko siya mailagay. Mafi-free up yung schedule dito. And then mapupuno yung Monday. Bukas saka ko na aalalahanin yung bukas, gano'n. And then 'pag pumayag siya, edi move ko siya. Pero 'pag hindi, of course, gawa ko tatawag ako ng ibang pasyente na papayag. Hanggang sa wala na akong time magtamawag. Kaya tatanggapin na lang natin ang buhay, charis. Okay, but yes, that happens. And then we also have that waitlist. Okay, sa waitlist puwede ka tumawag dun ng mga tao, "Hey, this is Jen from blah 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 clinic. I just wanted to let you know that we have a free schedule or like, an open schedule at 11 AM today. Um, are you available to take on that slot?" Ganyan, gano'n. Hmm. "Oh, yes, yes. Take me in." Ganyan. "Alright, let me schedule you and then I'll send you all the paperworks," kinamberly. Gano'n lang. Very easy. Hanggang sa makahanap ka ng magte-take ng schedule. Kung wala, wala talaga, wala kang magagawa, kinontak mo na, ginawa mo na lahat, eh. Gano'n talaga ang buhay, hindi laging meron, charis. Um, alright, and I think that's the end of our session, very easy. Okay, kasi, everything is simple sa simple practice. Minsan din nagpapasabi ang patient if mag-open ng schedule papamusil, yes. For other practice na walang that capability like this waitlist or request, dun parang nagagawa tayo ng listahan, okay. But ayun, since dito kasi kay simple practice approve na lang ako ng approve dito sa request. Okay, if wala talaga tatawagan natin si patient. Yung mga work ko kasi this past couple of months, hindi na ako client facing. So parang hindi na ako masyadong kumo-contact ng mga patient, ganyan. Very minimal na lang. More on management na ako. Mas masaya. Mas masaya. Buti accommodating sila sa yes, accommodating naman sila sa flexi-sched kasi gusto nila as soon as possible, ganyan. Bihira kang maka-ano na, "Ay next week na ako." Gano'n. Gusto nila 'pag tumawag sila mag-schedule na kaagad sila ng appointment, sa ano ko, sa experience ko.
Sa'yo ba, Almera? Sa'kin gano'n, eh, 'pag gusto nila 'pag tumawag na sila, mamaya na kaagad yung appointment nila or bukas na kaagad or Wednesday na kaagad, ganyan. Bihira ako na magsabi, "Ay, next week pa gusto kong schedule," ganyan. Alright. Oo, urgent. Any question? Any questions so far? Madali ba mental health, tingin niyo? Is it something that you want to pursue? Sa'kin madali mental health for me. Kung hindi ako client facing, most kasi ng work ko sa mental health hindi siya client facing. So, parang easy-easy kasi hindi ako nakikipag-deal with patients, hindi siya masyadong stressful, more on admin task ako naka-focus. Siguro kaya easy sa akin. Pero kayo rin naman. Bisan nagawa ko sa transcription medyo madali ang psych, oo, medyo madali daw coming from, um, her own experience. Shala, to be honest, yes. Kaya babalik na sa mental health, yes, oo. And two of my practice is current client ko dalawa dun mental health. Okay, very easy din yung kanilang, EHR. Intakes din nila very easy. And telemed. 'Pag telemed kasi ang dami nilang ano, state na kini-cater, may mga provider na ano, na tawag nito, may provider na licensed to different states, ganyan. Alright. Coach, alam po ba ng clients 'pag madami kang hawak na clients? Alam nung iba, nung iba hindi. Yung client ko kasi is just alam niya, yung part-time ko alam niya na meron akong work kasi nakikita niya yun sa Upwork, yung isa hindi. Alam ng mga teammates ko na meron, pero hindi nila alam kung ilan. Gano'n. Medyo toxic siya if madami talaga kayong states na kini-cater and very little yung manpower ninyo. Pero 'pag okey naman like fully yung capacity niyo, keri lang. Parang madami ka palang clients, coach. Madami. Sakto lang, sakto lang. 10 arms. Nakakatulog pa nga ako, eh, nakakapamili pa nga ako, eh, oh. Eh, sakto lang, sakto lang. Alright, any question? Sleep na yes, for the Sleeping Beauty muna ako ng 9 to 11 or 9 to 12 ganyan para pagdating ng 12 magko-call na naman ako ng insurance niyan. Oo. 'Pag multiple client ka matututo kang ano, mag-work smart. Work smart, eme! Siyempre ano, use your resources wisely, EMS. Keri niyo yan? Nakaya ko nga, eh, kayo pa kaya? Ay niyo mas mauutak pa kayo sa akin. Coach, yung recording po kahapon at slides maa-access din po namin. Yes po, maa-access niyo po 'yan. Nix, na-upload mo na ba yung ano, yung slides? Yung slides po hindi pa po. Yung ano lang na-upload ko, coach, yung recording. Recording. Upload Yung ko po, recording now na. ayan, upload na daw niya nauna. Overtime na yun si Nika.
Alright, coaching lang kami ng assignment sa Simple Practice. Ano, gusto mo talaga ng mag-schedule ka ng appointment tapos gamitin mo yung personal email mo para makita mo kung ano yung mga kailangan i-sign, gano'n. Kahit anong mga, tawag nito, mga demographics form, mga hinihingi na information kay patient. Kasi that will give you an insight kung ano yung muna yung kailangan nilang fill up-an bago sila appointment, gano'n. Maiintindihan mo and that way 'pag naintindihan mo like yung process, kasi sa'tin 'di ba send lang tayo ng link, we don't know kung ano ba yung kailangan nilang fill up-an or kung ano yung itsura ng mga forms na yun. But when you try to like create an account for yourself and then try mong like fill up-an ikaw as a patient mare-realize mo na, ito pala yung fini-fill up-an nila, ito pala yung dapat nilang gawin. Paano 'pag nagkaproblema sila ng ganito, alam mo kung paano sila i-assist because you have done the same. Gano'n yung ginawa ko sa ano ko, yung sa mental health. 'Di ba sabi ko sa inyo wala akong training nun pero na-onboard ako ta's nag-assist ako ng patient. Nagawa ako ng dummy na account and then in-invite ko yung sarili ko. In that way makikita ko, okey ito pala yung sinasabi nilang form na 'to, ganyan. Ano pa ginagawa 'pag mahina internet o walang connection? Nagpapaalam sa client. Dito kasi tawa ko na lang. Dito kasi sa area namin very rare magkaroon ng mahinang internet or, connection. Nawawala lang 'pag sinasadya, gano'n. Like ayaw kong pumasok, tinatamad na tamad talaga ako, ganyan, wala ako sa wisyo, nagsasabi ako no internet, pero rare naman 'yon. Pero 'pag talagang walang-wala talaga internet talaga, ah, merong cafe na malapit dito sa'min, may hotel, resorts and hotel na malapit sa'min, ano, do'n ako ah nagche-check-in tapos dun ako magwo-work. Like nung bagyo kasi nawalan ng ano, wala din nagpaalam na ako kay ano, sa client ko na, "Uy ganito bagyo, wala kaming kuryente, walang ano, wifi, di muna ako mag-work." Gano'n, mm. And ang kagandahan kasi dun sa iba naming work, nag-work from home kasi kami nun, eh, mga VA ko. Ano, meron sa kanilang internet, sa'kin lang wala, gano'n. Yung iba naman sa akin 'pag talagang gipit na gipit, gipit na gipit tapos kailangan ko talaga mag-work, yung MacBook ko kasi gumagana siya kahit hotspot lang. Gumagana siya hotspot lang, gano'n. Meron akong part-time na tinatrabaho na 4 hours lang, kahit iyon. Mental health madali 'pag daming pasikot-sikot tama ba? Parang kasi yung mental health, it can be done telemed, okay. Ang madali lang sa kanya dito sa dini-discuss natin is that meron silang client portal access. So 'pag may client portal, ise-send mo lang yung link and then they'll do the rest, okay. And it will depend sa practice. May mga practices na for counseling lang, meron kasi ibang process na may medication. Mas mahirap yung may medication kasi meron ka pang makikipag-coordinate ka pa sa mga pharmacies, mag-i-insurance verification ka pa, prior authorization, ganyan, for that medication. Kaya dito madali kasi more on counseling 'to and therapy. So meaning wala siyang medication. Yes, gano'n din inutos sa'kin ni client. Oh, ayan. Fresh from experience, para makita natin yung point of view nila kung paano sila nagsa-sign up, okay. And, ma-guide natin sila 'pag nagtanong sila ng ano. Ay makikita niyo eto tingnan mo, okey, ayan. Ayan, makita mo meron siyang automatic message na meron daw akong appointment on November 1. Kita niyo 'to? Ayan. And I can add this to my calendar if kaya. Ayan, and then ito yung link to join the video appointment. This is the Simple Practice automated response, ayan. Your provider, simplepractice.com.
Yes, oo. Tamad na tamad sila sa gano'n. Ayaw nilang tinatawagan yung mga pharmacy. Because they know how tedious it is to follow up and call for the medication. Oh, boss. Magdadango kayo? Hindi. Kala ko Nilalagnat na magdadango. nga eh, boss. Magpahinga ka kasi 'pag nilalagnat ka. Charas! Okey, November 1 kaka-send ko lang nakuha kaagad. Yes, oh, very real time siya. Alrighty. Pahinga, ano po yun, nakakain ba yung coach? Chevy, kasi ilang client ba yan kaya hindi ka nakakapagpahinga, eh. Pahinga-pahinga ka kasi, magbe time ka din kasi, Chevy. Kaya tayo nabu-burnout sa work, eh, hindi ka kasi nagpapahinga, eh. Ayan tuloy. Charis. Hahanap pa ng bebe. Alright, ako magbe-baby time muna ako. Charis, matutulog muna ako. Matulog na tayo, meron pa tayong mga client later. Okey, madugo-dugong ano na naman ito. Thank you so much everyone. For tomorrow, we're gonna do insurance verification na naman tayo, 'no? Hindi tayo talaga nilulubayan ng insurance verification. Okay? And prior authorization. Tingin ko nga. Ilang slide 'to? 16 slide lang din. Ang bilis naman ng slide na 'to. Sabagay madali lang naman mag-ano, mag-insurance verification ng ano, ng mental health. Caring-carry 'to. Dali lang 'to. Kayang-kaya niyo 'to. Wala tayong masyadong mat-mat dito, 'wag kang mag-alala. Co-pay and co-insurance lang kailangan mo ditong kompyutin. Nito yung katulad ng iba na ano, for the mat-mat ka talaga. Hindi, very simple lang 'to. Alright, thank you so much everyone and I'll see you again tomorrow 7 PM. Yes, 7 PM. Thank you and good nighty. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, Coach. Thank you po.